Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas, mahirap man or mayaman, makinig kayo ng mabuti dahil ito ay tungkol sa pera na maaari ninyong matanggap buwan-buwan mula sa gobyerno. Narinig nyo na ba ang balitang may universal pension na daw na ibinibigay sa lahat ng senior citizens kahit hindi kayo mahirap, kahit may sarili kayong kita, kahit may SSS or GSIS pension na kayo? Baka nakakita na kayo ng mga video sa Facebook or YouTube na nagsasabing lahat ng seniors ay makakakuha na raw ng 1,000 piso hanggang 12,000 piso bawat buwan. At narito na raw ang schedule kung kailan kayo makakakuha. Pero sandali lang mga kaibigan, bago kayo pumila sa DSWD o sa munisipyo ninyo, kailangan nating linawin kung totoo ba ang mga balitang ito o isa lamang itong malaking kumpusyon na nagpapalito sa ating mga matatanda. Dahil marami na akong natatanggap na mensahe mula sa inyo, mga tanong, kung totoo ba, kung paano mag-apply, kung kailan makukuha, at kung magkano talaga. Kaya naman ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang totoo at eksaktong sitwasyon ng Universal Social Pension Bill na ito. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope, pero hindi rin kita pipigilan na malaman ang inyong mga karapatan at kung ano ang pwede ninyong asahan sa hinaharap. Unang-una, gusto kong linawin na ang Universal Social Pension Bill o kilala bilang House Bill 10, 423 ay hindi pa batas. Uulitin ko para malinaw, hindi pa ito batas. Oo, tama kayo na nabalitaan ninyo na ito ay naaprubahan na ng House of Representatives noong Mayo 2024 na may 232 kongresistang bumoto pabor dito. Pero ang proseso ng pagbuo ng batas sa Pilipinas ay hindi nagtatapos sa Kamara lamang. Kailangan din itong aprubahan ng Senado at pagkatapos ay pipirmahan pa ng Presidente bago ito maging opisyal na batas. At sa kasalukuyan, nakatigil pa rin ito sa Senado, nakahain pa lang sa komite at hindi pa nila napapag-usapan ng husto. Kaya ang ibig sabihin, walang schedule ng payout, walang application form, walang enrollment, at walang pera na naghihintay sa inyo ngayong Nobyembre 2025. Lahat ng mga video na nagsasabing pwede na kayong mag-apply or may payout na sa Disyembre ay fake news, mga kaibigan. Kaya mag-ingat kayo at huwag kayong maniwala kaagad. Ngayon, alam kong nalulungkot kayo na marinig na hindi pa pala ito totoo ngayon. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil pag-usapan naman natin kung ano talaga ang laman ng bill na ito para pagdating ng araw na maging batas na ito, handa na kayo at alam ninyo kung saan kayo papasok. Ang kasalukuyang sistema ngayon ay ganito. Kung kayo ay indigent senior citizen, ibig sabihin walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS or GSIS, walang sapat na tulong mula sa inyong mga anak o kamag-anak at napatunayan ninyo na kayo ay mahirap talaga, entitled kayo sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ito ay 1,000 piso bawat buwan at ito ay nag-umpisa noong Enero 2024 dahil sa Republic Act 1916 na nagtaas ng dating 500 pisong buwanang pensyon. Pero ang problema, mga kaibigan, ay limitado lang ito sa mga indigent seniors. Kung mayroon kayong kahit anong pensyon, kahit maliit na SSS pension na 2,000 piso lang buwan-buwan, hindi kayo qualified. Kung may-ari kayo ng lupa kahit maliit, hindi kayo qualified. Kung may anak kayong OFW na nagpapadala kahit 3,000 piso lang minsan-minsan, baka hindi rin kayo maging qualified. Kaya ang layunin ng House Bill 10, 423 ay gawing universal ang social pension. Ibig sabihin, lahat ng senior citizens na edad 60 pataas ay makakakuha, mahirap o mayaman, may pensyon na o wala. Pero hindi pare-pareho ang halaga na makukuha ninyo. Narito ang detalye kung paano nila balak ito i-implement. Sa unang taon pagkatapos itong maging batas, ang mga indigent seniors na edad 70 pataas ay makakakuha ng 1,000 piso bawat buwan. Samantalang ang mga indigent seniors na edad 60 hanggang 69 ay makakakuha rin ng 1,000 piso. Ngayon, para naman sa mga non-indigent seniors,
Ibig sabihin, yung mga may pensyon na mula sa SSS or GSIS or may iba pang sources of income, ang makukuha ninyo ay 500 piso bawat buwan kung kayo ay edad 60 hanggang 69. Kapag umabot na kayo ng 70 taong gulang, tataasan na kayo sa 1,000 piso. At ang mas magandang balita, pagkatapos ng 5 taon mula nang mag-take effect ang batas, lahat ng seniors ay makakakuha na ng 1,000 piso bawat buwan, walang tanong, walang diskarte, basta senior citizen ka na 60 pataas, entitled ka na. Pero syempre, may mga tanong pa rin tayo dito. Halimbawa, ang iba sa inyo ay may SSS pension na 5,000 piso bawat buwan, sasabihin ninyo, malaki na yan, bakit ko pa kailangan ng 500 piso? Pero mga kaibigan, isipin ninyo ito. Sa panahon ngayon na ang bigas ay 50 piso o 60 piso ang kilo, ang isang chicken leg ay 80 piso o 100 piso. Ang maintenance medicine ninyo para sa high blood ay 500 piso pataas bawat buwan. Ang 500 piso o 1,000 piso na dagdag ay napakalaking tulong na rin. Yun ay dagdag sa inyong grocery, dagdag sa gamot, dagdag sa kuryente. Hindi ito luxury na pera. Ito ay survival money para sa ating mga seniors na nagbigay na ng buo nilang buhay sa pagtatrabaho para sa bayan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detalye na hindi madalas banggitin ng iba. Una, kung sakaling maging batas na ito, sino ang mag-aasikaso ng programa? Sa ngayon, ang DSWD ang nag-aasikaso ng current social pension para sa indigent seniors. Pero sa ilalim ng bagong bill, ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ang magiging in charge sa loob ng 3 taon. Ang NCSC kasama ang DSWD at Department of Budget and Management ay magre-review ng pension amount every 2 years para masiguro na tumataas ito kasabay ng inflation at tumataas na presyo ng bilihin. Ibig sabihin, hindi lang 1,000 piso forever yan. Baka sa mga susunod na taon, maging 1,200, 1,500, depende sa ekonomiya. Pangalawa, may option kayong mag-waive ng benefits. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo ay hindi ninyo kailangan ang pera dahil sobrang ginhawa ng buhay ninyo o ayaw ninyo ng hassle ng pag-claim, pwede kayong mag-sign ng waiver form para sabihin na hindi kayo kukuha. Pero base sa aking pananaw, mga kaibigan, kahit mayaman kayo, kunin ninyo yan at kung hindi ninyo kailangan, ibigay ninyo sa charity o sa kapwa senior na mas nangangailangan. Ang pera na yan ay karapatan ninyo at mas mabuti nang nakakuha kayo kaysa sa ibang tao ang makikinabang. Pangatlo, paano ang tax? Ang magandang balita ay ang social pension na ito ay hindi taxable income. Ibig sabihin, yung 500 piso o 1,000 piso na matatanggap ninyo ay buo na yan, walang kaltas na buwis. Ito ay libreng dagdag sa inyong bulsa, walang komplikasyon sa BIR o tax returns. Pang-apat, paano ang payout schedule? Dahil wala pang implementing rules and regulations, hindi pa natin alam kung monthly cash payout ba ito or i-deposit sa bangko or through payment centers tulad ng Palawan Express o Cebuana. Pero base sa current system para sa indigent seniors, malamang nagagayahin nila ang same system. Pwedeng cash payout sa barangay hall o municipal office o pwedeng bank deposit kung meron kayong savings account. Ang aking payo, magbukas na kayo ng savings account ngayon kahit sa land bank or sa local rural bank para pagdating ng panahon na may pension na kayo, hindi na kayo mahihirapan pumila sa maaraw na payout centers. Ngayon, ang mahalagang tanong, kailan ito magiging batas? Ito ang mahirap sagutin, mga kaibigan, dahil nasa kamay na ito ng Senado. Ayon sa mga kongresista na nag-push ng bill na ito, umaasa sila na maipapasa ito ng Senado bago mag-adjourn ang Kongreso. Sinabi ni Congressman Joey Salceda na kaya naman daw ng gobyerno na pondohan ito at ang halaga na kailangan ay umaabot sa 88 bilyon piso bawat taon. Oo, malaki yan, pero sabi niya, maliit lang yan kumpara sa ibang gastusin ng gobyerno. Sinusuportahan din ito ng DSWD Secretary na si Rex Gatchalian at ng National Commission of Senior Citizens. Ang problema lang
ay ang Senado ay mabagal kumilos at maraming ibang bills din na kanilang pinag-uusapan. Kaya ang aking honest prediction, kung magandang swerte at tutulungan ng mga senador na natin, baka maging batas ito sa 2026 o 2027. Pero kung magpatuloy ang kabanalan at politika sa Senado, baka matagalan pa ito. Sa ngayon, ano ang dapat ninyong gawin habang naghihintay? Una, huwag kayong maniwala sa fake news. Kung may makita kayong video or post na nagsasabing available na ang universal pension, i-report ninyo yan. Pangalawa, kung kayo ay indigent senior at wala pa kayong natatanggap na 1,000 piso monthly pension, pumunta kayo sa inyong barangay hall at magtanong kung paano kayo mag-apply sa Current Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Maraming seniors na entitled pero hindi nila alam kung paano mag-apply. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, Senior Citizen ID, at Certificate of Indigency mula sa barangay. Pangatlo, mag-organize kayo. Makipag-ugnayan sa Senior Citizens Association ninyo sa barangay o munisipyo. Mas maraming boses, mas marinig ng gobyerno. Pang-apat, kontakin ang inyong kongresista at senador. Sulatan ninyo sila, i-message sa Facebook at sabihin na gusto ninyo ng Universal Social Pension. Ang mga politiko ay nakikinig lang kapag maraming tao ang nagsasalita. Sa huli mga kaibigan, ang Universal Pension na ito ay hindi biro. Ito ay simbolo na ang gobyerno ay kinikilala ang inyong kontribusyon sa bansa sa loob ng mga dekada. Kayo ang nagpatayo ng Pilipinas na tinitirhan natin ngayon. Kayo ang nagpalaki sa mga anak na ngayon ay mga profesional, OFW, at taxpayers. Kayo ang nag-alay ng inyong buhay, lakas, at panahon para sa pamilya at bayan. Kaya karapat-dapat kayo sa tulong na ito, at hindi ito charity. Ito ay inyong karapatan. Kaya huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, huwag kayong mahiyang ipaglaban ang inyong karapatan, at huwag kayong susuko hanggang ito ay maging batas. Magtulungan tayo, magkaisa tayo, at patunayan natin na ang mga seniors ng Pilipinas ay deserving ng dignidad at respeto. Salamat sa pakikinig at sana ay naging malinaw ang lahat. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.